Quarter 4, Aralin 8. Pagbuo ng tula sa pamagitan ng tekstong multimodal. Pagkapalalim sa apat na himagsik. Mga kasanayan na ibabahagi ang nilikhang tekstong multimodal spoken word poetry sa napiling platform na sinaalang-alang ang kasanayang komunikatibo at etikal na kasanayan at pananagutan. Balik-aral. Balikan ang sinulat na spoken poetry at tignan ang ginawang borador at lagyan ng paggawasto kung kinakailangan. Paglinang sa pagkatuto sa aralin, video analysis. Panoorin ang isang video ng ilang spoken poetry at sagutin ang mga tanong. Narito ang rubric sa pagamarka. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, tala-salitaan. Magbigay ng mga salitang maaaring maiugnay ang salitang nasa bilog. Isulat ang mga posibleng sagot sa kahon. Kaugnay na paksa, pagproseso ng pag-unawa, paghahanda. Patapos gawin ang pagrebisa sa sinulat na spoken poetry, ay magsanay sa pagbigkas ito. Ilapat ang inyong nabatid mula sa panood na video aralin. Pagbuo. Magplano kung paano mo gagawin ang iyong spoken poetry kung gagawin ito sa klase. Pag-video sa sarili o kay paggawa ng isang video gaya sa napanood ng mga halimbawang spoken word poetry. Pinatnubayang pagkasanay. Bigkasin mo. Bibigkasin ang spoken poetry sa harap ng klase. Hindi kailangang kabisado ito. Maaring hawakan ng pyesa at bigkasin ito batay sa wastong pagbigkas ng tula. Ipakita mo. Ipapanood ang ginawang spoken poetry sa klase. Ihanda ang iyong gadget para ipakita ito sa smart TV na nasa loob ng silid-aralan. Paggalapat at pag-uugnay. Tanong-tugon. Puna ng sumusunod na katanungan. At narito ang rubric sa paggamarka. Pabaong pagkatuto, refleksyon. Sumulat ng isang refleksyon sa ginawang paghahanda at presentasyon sa spoken poetry. Pagninilay sa pagkatuto, nilay hayag. Dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan sa araling ito. Gabay nilay, pasulat. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. At para sa ating pagsusulit sa letter A, ibigay ang nilalarawan sa bawat bilang. Sa letter B, tukuyin kung sino ang tinutukoy sa bawat bilang at isulat sa patlang ang sagot. Letter C, ipaliwanag ang mensahe ng saknong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. At para sa letter D, bilugan ang wastong sagot. Letter E, isulat kung tama, kung totoo ang pahayag, at mali naman kung hindi. Letter F, isaayos ang pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 to 5. At kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Maraming salamat sa pakikibahagi.